Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa The Covenant Word of God, ang preaching telecast ng Bread from Heaven Christian Fellowship's Media Outreach Program. Kami ay isang Reform and Bible-based Christian church na matatagpuan sa Concha Cruz, corner Domingo Poblete Street, BF Homes, Parañaque, Philippines. Para mas makilalang mabuti ang aming simbahan, maaari mong bisitahin ang aming website, www.breadfromheaven.org. Maaari mo rin kaming i-follow sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe sa kahit alin sa aming mga social media accounts kung kailangan mo ng panalangin o payo. Ngayon, hayaan mo kaming ibahagi ang mga katotohanan mula sa banal na Biblia na tutulong sa atin para magtiwala sa natapos na gawain ni Hesukristo. Magbunyi sa kanyang presensya at magpuri sa ating Panginoon. Samahan po niyo buksan mula sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 20, mga talatang 17 hanggang 24. Mga Gawa, Kabanatang 20, talatang 17 hanggang 24. Babasahin ko po mula sa isang salin sa Tagalog at ganito po ang sinasabi. Mga Gawa, Kabanatang 20, talatang 17 hanggang 24. Habang nasa Miletus si Pablo, may pinapunta siya sa Efeso para sabihin sa mga namumuno sa iglesia na makipagkita sa kanya. Pagdating nila, sinabi ni Pablo sa kanila, alam niyo kung paano akong namuhay nung kasama pa ninyo ako mula nang dumating ako sa lalawigan ng Asya. Naglingkod ako sa Panginoon ng may kapakumbabaan at pagluha. Maraming kahirapan ang tinis ko dahil sa masasamang balak ng mga Hudyo laban sa akin. Alam din ninyo na wala akong inilihim sa inyo, sa aking pagtuturo, tungkol sa mga bagay na para sa inyong ikabubuti, na itinuro ko sa publiko at sa bahay-bahay, pinalahanan ko ang mga Hudyo at mga hindi Hudyo na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng Banal na Espiritu sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapalalahanan ako ng Banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin, pero hindi malaga sa akin kung ano man ang mangyayari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Pagpalain tayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y maupo, tayo po'y manalangin. Patuloy po kaming sumasamba, Panginoon, sa inyo at aming pinapakumbaba ang aming mga sarili upang sa anumang kaparaanan ay mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Pinagkakatuwa po namin sa inyo ang kabuuan ng pagsamang ito sa panguna, patnubay ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Well, alam na natin ngayon ang malaking pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo. Simula noon ang kanyang buhay ay binago ng Panginoon. At kung susundan nga po natin ang mga tagpo sa buhay ni Apostol Pablo, nagsimula ang malaking pagbabago sa kanyang buhay dun po sa Kabanatang 9 nang makatagpo niya ang Panginoon. At ang pagbabagong ito ay agad nanahayag sa pamamagitan ng pagbilang niya ng kanyang sarili sa mga alagad na nandun mismo sa Damasco kung saan siya ay kinatagpo ng Panginoon. Well, kung iisipin po natin, kung babalikan po natin mga pangyari, hindi naging madali para sa mga mananampalataya na agad siyang tanggapin. Siyempre naman, dahil makailan lang si Pablo na dating Saulo ay kilala na mahigpit na taga-usig ng mga tagasunod ng Panginoon. At kung matatandaan nyo, si Pablo rin na dating Saulo ang siyang naging pangunahin sa pagpatay sa ebanghelistang si Stephen. Ganun pa man ang mga sumusunod na tagpo at hindi man idinitali yung tagal ng panahon at kung paanong si Pablo ay naturuan at nasanay sa paglilingkod sa Panginoon, ngunit mababasa natin ang mga sunod-sunod na tagpo kung saan si Pablo mula sa dating taga-usig ng mga tagasunod ni Kristo ay nangangaral na tungkol
sa Panginoon. Mababasa din natin kung saan nagsimulang isama ni Bernabe si Pablo sa pagbibisita sa iba't ibang lugar upang palakasin at turuan ng salita ng Diyos ang mga manampalataya at patatagin ang iglesia sa iba't ibang mga lugar. Hanggang sa dumating sa punto na siya na mismo ang maging leader ng grupo sa paglilingkod na kilala natin sa tawag na Paul's Missionary Journey. Dati, mahigpit na taga-usig ng mga manampalataya. Tapos ay nakita nating naging kabilang, nakakilala sa Panginoon, and then nakasama ni Bernabe hanggang sa siya mismo ay naging pangunahin o leader ng grupo at doon nagsimula ang tinatawag na Paul's Missionary Journey. Ito yung nagsimulang maghiwalay si Bernabe at si Pablo. At dito naman natin nakita na si Timoteo at si Silas at iba pang mga lagad ay naging isang team sa paglilingkod sa Panginoon. At dito nga sa tagpong ito, mababasa natin ang pagsasalisay ni Pablo ng kanyang naging karanasan sa paglilingkod at sa naging pagbibigay niya ng kanyang buhay, ng kanyang sarili sa Panginoon. At mahalaga ang mga naging karanasan ni Apostol Pablo sa tagpong ito sapagkat makikita din natin dito, kaugnay nito, kung paano ang naging pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay. So bukod dun sa mga pangyayaring naganap sa buhay ni Pablo, ay magandang makita natin kung paano ang naging pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanyang buhay. Ang mababasa nga natin sa tagpong ito, dito sa Kabanatang 20, kung paano sa kabuuan ng mga ginagawa ni Pablo, ang kanyang pamantayan, sumusunod siya sa utos at patnubay ng Espiritu Santo. At ang sabi doon sa talatang 22, kung babasahin po niyo yung talatang 22, ang sabi doon, ngayon, pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin. At kung pag-aaralan po natin ang mga salitang ito na sinabi ni Apostol Pablo, yung sinabi niyang sa utos ng banal na Espiritu, hindi lang ito may kinalaman sa tagpong ito. Kung maalala nyo, sa chapter 16, nakita natin doon kung paano sinabi doon, hinadlangan siya ng Espiritu at maging ng Espiritu ni Jesus. No? At pero yun ay tumutukoy pa rin sa pangunguna ng Espiritu sa kanyang buhay. Kaya nga dito ay kapahayagan ito kung paanong ipinapakita, kung paanong si Pablo ay iniimpluwensyahan, nasa ilalim ng kapangyarihan, pinapangunahan at pinapatnubayan ng banal na Espiritu. So yung salitang sinabi niya sa utos ng banal na Espiritu, hindi lang ito sa tagpong ito, masasabi natin na may kinalaman ang kapahayagan ito, kundi ito'y kapahayagan kung paano ipinapakita, kung paano si Pablo ay iniimpluwensyahan, nasa ilalim, nasa kapangyarihan, pinapangunahan at pinapatnubayan ng banal na Espiritu. At kung paano ito ay totoo sa kanya o totoo sa kanila, ay totoo dun sa atin ngayon na tayo mamuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. At hindi na ating magiging pamagat sa umagang ito sa patnubay ng banal na Espiritu. May dalawang katotohanan, mga katotohanan na ating pagbubulay-bulayan ngayon na magandang makita natin kapag tayo kumilos, gumawa at namumuhay ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. So dalawang katotohanan nating pagbubulay-bulayan upang makita natin na kapag tayo kumilos, gumawa at mamuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. Ano-ano po yun? Una, kapag tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu, ang paglilingkod ay hindi pabigat, kundi kasiyahan. Kapag tayo pinapatnubayan ng banal na Espiritu, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pabigat, kundi kasiyahan. Mababasa natin mula sa talatang 17 hanggang 21. Well, masasabi natin na si Pablo ay talagang magandang halimbawa ng mga manampalataya sapagkat bukod sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, natural kung paano niya ipinamuhay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pansinin po niyo ito, naglingkod siya sa Panginoon,
Pero naging natural kung paano niya ipinamuhay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Naglingkod siya sa Panginoon at nanatili siya bilang mangangalakal. Pag ginamit yung salita mangangalakal, ginagamit ngayon sa mga parang kumukuha ng mga nangangalakal. Pero basically, pag sinabi natin nangangalakal ay businessman, no? Businessman. So naglingkod siya sa Panginoon at nananatili siya bilang mangangalakal. Well, kapag pinag-aralan po natin ang buhay ni Apostol Pablo, alam niyo ba by profession kung ano ang profession ni Pablo? Alam niyo kung anong profession ni Pablo? Isa siyang tent maker. Kaya lumaon, mayroong mga mission na tinatawag na tent making mission. Ano? Well, tent maker. Well, anong ginagawa ng tent maker? Gumagawa ng tent. Ano? Dahil noon ay yun ang kadalasang ginagamit nila kung saan sila palipat-lipat. At madalas, mayroong mga pagkakataon, yun din ang ginagawa nilang tirahan nila. So isa siyang tent maker at hindi ng kanyang kinakalakal. At mukhang sa mahabang panahon, ganito na yung ginagawa ni Pablo. Kaya nung siya'y makakilala sa Panginoon, ginamit niyang pagkakataon na ito'y maging bahagi ng kanyang ginagawang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga hindi nalalayo si Pablo sa marami sa atin. Kung ano yung ginagawa niyo, nanatili siyang ganon, nanatili siyang katulad ninyo, katulad natin, pero ang ginagawa niya, nagtatrabaho siya ng marangal, pero ginagamit niya ang pagkakataon para mangaral at magbahagi ng Ebanghelyo. Palagi ko naman, ganun ang ginagawa natin. Kung anong ginagawa natin ng marangal. So nagtatrabaho siya ng marangal at ginagamit ang pagkakataon para mangaral o magbahagi ng Ebanghelyo. Di ba lagi niyong narinig sa amin yung katagang my work, my worship? Yan ang halimbawa ni Apostol Pablo. Ang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon ay hindi hiwalay sa kanyang ginagawa araw-araw. Yung kanyang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon ay hindi hiwalay sa kanyang ginagawa araw-araw. At higit sa lahat, ay hindi niya nakita na ang kanyang ginagawang paglilingkod sa Panginoon ay naging hadlang o pabigat sa anumang ginagawa niya sa kanyang buhay. Ibang pagkapabigat sa iyo, nandito ka pero wala ang isipan mo, no? O may ginagawa ka pero wala doon yung isipan mo kasi pabigat, no? Si Pablo, higit sa lahat, hindi niya nakita ang kanyang paglilingkod sa Panginoon na hindi naging hadlang o pabigat sa anumang ginagawa niya sa kanyang buhay. Well, recently, galing kami sa isang lugar at isang bansa na tinatawag na isa sa pinakamaliit na bansa sa Asia. Pero isa sa pinakamaasensong lugar din sa Asia. Nung po nakarating ako doon, actually, nung unang nakarating ako doon, 30 years ago. 30, so 3 decades ago. Ano? Pero nung panahong yon, kinikilala na ang bansang yon ng talagang maasensong bansa. At nung panahong yon ay kinikilala ang kanilang airport noon pa man, 30 years ago, na isa sa pinakamalaki at pinakamagandang airport sa buong Asia. Pero 30 years ago, naging mas mataas pa ang pagpapakilala o pagkilala, no? Sapagkat ang kanilang airport ngayon ay hindi lang one of the best airport in Asia, but one of the best airport in the world. Kung di ako nagkakamali, the best airport in the world. Ang infrastructure po sa buong bansa, sabi ko yung Singapore, no? Bukod sa tuloy-tuloy at tuloy-tuloy ang kanilang infrastructure, modernized and organized. Hindi ko kinukumpara yung bansa natin, pero yun yung nangyayari sa kanila. In fact, kapag nakausap niyo ang ilang mga taga doon, sila mismo ay nagmamalaki sa ganda ng kanilang sariling bansa. Kaya lang, kasabay nun ang mataas na tax na binabayaran nila. So, i-compare nyo na lang, gusto nyo ba ng mas progressive o mas mataas na tax? Mas mababang tax. Pero hindi siguro yun ang issue. Ano? So, kasabay nun ng mas mataas na tax, hindi lang yon, yung mataas na demand o yung demand ng high cost of living. Kaya naman mapapansin nyo, grabe din sila magtrabaho. Kasi kung mataas ang cost of living,
then kailangan tumbasan ito ng kanilang pagtatrabaho. Kaya nga yung mga bagong henerasyon na maraming gustong gawin sa buhay, yung mga henerasyon, alam niyo naman, kahit sa atin ngayon, kung magtrabaho ay kayod, no? Kung magkakayod marino, no? At kumari, dalawang trabaho para ma-enjoy nila ang mataas na pamumuhay meron sila. Pero, marami din sa kanila, hindi natin i-generalize, pero meron sa kanila, lalo na mga bagong henerasyon, yung mas bago pang henerasyon, mag-aasawa sila, pero isang bagay ang tatanggalin nila doon sa kanilang pag-aasawa. Mag-aasawa sila, pero hindi nila planong magkaanak. Alam niyo kung bakit? Well, ayon sa ilang nakausap namin, not necessarily all, but ilan sa mga nakausap namin, well, kung mag-aanak pa sila, sa sobrang abala nila, dagdag lang na burden sa kanila yung sila'y magkaanak. Di ba mahirap isipin na yung itinuturing ni pribilehiyo ay isang pabigat? Pero kung isipin natin, si Pablo ay may malaking dahilan na excuse yung kanyang sarili na maglingkod sa Panginoon. Abala siya. Siya ay isang businessman. Tanggalin niyo yung salitang word na i-chop-chop niyo yung salitang word busy, no? Busy, no? Talagang busy si Apostle Pablo. Marami siyang dahilan, pwede siyang mag-excuse sa kanyang sarili na maglingkod kasi abala siya. Ngunit imbis na ituring na pabigat, kinilala niyang pribilehiyo at kagalakan ang paglilingkod sa Panginoon. Ganon din sa atin. Naalala ko tuloy yung isang kanta, ang sabi, there is joy in serving Jesus. Totoo ba yun? Totoo ba yun sa inyo? Totoo ba yun sa inyo? Ang sabi ni isang manunulat, when all that God is and all that God has done and all that God do is apprehended by you, is comprehended by you, is believed by you, it will produce a joy in you that is independent from everything but God. Your joy will not depend on circumstances. Your joy will not depend on performance. Your joy will depend on an immutable God who does all things perfectly. At ganyan ang ginagawa ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Yung maunawaan natin ang mga gawa ng Diyos sa buhay natin at maging mataas ang ating kagalakan sa kung paano tayo magdidepende sa Panginoon at sasamba at maglilingkod sa Kanya ng mataas na dahilan ay dahil Siya ay karapat-dapat. Tanda natin, kapag maliwanag sa atin kung paano ang Diyos ay karapat-dapat, sapagkat Siya ay dakila sa lahat. Siya nga ba'y dakila sa lahat? Ang Diyos nga ba'y dakila sa lahat? Then, walang pasubali ng pinakamataas na pagsamba ay sa Diyos ibibigay. Kaya nga sa isang banda, lahat tayo ay magsisimulang maglingkod. No? Ang pinakapasimulang paglilingkod natin, ang tawag doon ay pagsamba. Dito tayo lahat magsisimulang maglingkod. Yun ay ang pagsamba. Naalala nyo kung paano lagi nating nakikita? Siguro kung meron tayo dating tinatawag nating bulletin natin. Pero kung titingin sa labas, nakikita nyo yung dalawang salitang magkasama. Ano yung dalawang salitang magkasama? Worship, service. Magkaibang salita, o maaaring parang magkaiba, pero iisa. Well, hindi natin alam kung paano nabuo ang dalawang salita. Worship, service. Pero ang magandang sinasabi niya sa atin, sa pagsamba tayo lahat magsisimula kung paano tayong lahat ay dapat maglingkod sa Panginoon. Dahil kapag nasanay tayo sa pagsamba, tandaan mga kapatid, kapag tayo nasanay sa pagsamba, hindi tayo titigil na hanggang doon na lang. Tama? Kung tayo nasanay sa pagsamba, hindi tayo titigil na hanggang doon na lang. Sapagkat kapag tumaas ang ating karanasan sa pagsamba, tataas din ang ating kagalakan na makita at maunawaan ang kadakilaan ng Diyos kung sino siya at ano ang kanya magagawa
sapat para paglaanan natin siya ng mataas na paglilingkod na karapat-dapat sa Kanya. In fact, sa ating patuloy na paglago sa salita ng Diyos, dadalhin tayo ng Banal na Espiritu sa mas mataas na paglilingkod upang likhan tayo ng kapakumbabaan na siya namang magpapatibay sa atin upang sa kabila ng lahat ay maglilingkod ng may pagtitiis at pagtatapat alang-alang sa Panginoon. Ang sabi ng isang manunulat, no believer is completely satisfied with his spiritual progress. Okay na ba kayo dyan? Okay na ba yung kalagayan natin? Sabi dito, no believer is completely satisfied with his spiritual progress. Under the illuminating, sanctifying influence of the Holy Spirit, all of us are aware of our need to be refined and disciplined for the sake of godliness. Yung bang kaisipan na, alam ko, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ko. In fact, the more we mature, the more capable we are of spotting the sin that still remain in our hearts. Ibig sabihin lang mga kapatid, habang tumatas ang ating pagsamba, kasabay yon ng dapat na pagtaas ng antas ng ating paglago sa pananampalataya upang makita natin ang ating sarili na bagamat tayo ay hindi karapat-dapat, ay nagkaroon tayo ng kapanatagan na humarap sa biyaya ng trono ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kailangan talagang patnubayan tayo ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Sapagkat na totoo, maraming pabigat ang nagiging mas mataas kaysa sa Panginoon. Huwag nating payagan. Ang tanong mga kapatid, ano yung pabigat sa buhay natin na kailangan nating isuko sa Panginoon? Sapagkat kapag tayo ay pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pabigat, kundi kasiyahan. Ikalawa, kapag tayo pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, ang pagbibigay ng sarili sa Panginoon ay hindi kawalan, kundi karangalan. Kapag tayo pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, ang pagbibigay ng sarili sa Panginoon ay hindi kawalan, kundi karangalan. Ito po yung mula talatang 22 hanggang talatang 24. Well, mapapansin po niyo sa pagkilos, no, o yung movement ni Pablo sa kanyang mga gagawin, maliwanag sa kanya kung paanong hindi lang siya nagpaplano sa buhay niya. Well, tayo, maganda yung ginagawa natin sapagkat bago natin gawin yung gusto natin gawin, magpaplano tayo. Pero mapapansin natin sa pagkilos, yung movement ni Pablo sa kanyang gagawin, maliwanag na kung paanong hindi siya magpaplano, no, sa buhay niya, sa kanya lang. Maliwanag sa kanya kung paanong siya ay pinangungunahan at ginagabayan ng Banal na Espiritu bago ang anumang kanyang gawin. Wala siyang movement na gagawin kung hindi sa patnubay ng Banal na Espiritu. Ang totoo, ito pong magandang paalaala sa atin na sa mga galaw o movement natin sa buhay, lalo't medyo komplikado yung sitwasyon. Di ba madalas nagiging komplikado yung sitwasyon sa buhay natin? O kaya matindi ang pressure natin para gumawa ng desisyon. Magandang sanayin natin ang ating sarili na gumalaw. O bago tayo gumawa ng anumang movement o desisyon, nahayaan nating kumilos sa atin ang Banal na Espiritu at tayo ay patnubayan. Kaya nga sa tuwing bibiglayin tayo ng mga pangyayari sa buhay, madalas tayo binibigla ng mga pangyayari sa buhay. Ang bilis pa naman nating mag-react. Di ba? Ang bilis nating mag-react. Lalo't nagugulo yung gusto nating gawin. Meron tayong gustong gawin, tapos biglang may mga dumating na hindi natin inasahan. Nagre-react tayo. Lalo't nagugulo yung gusto nating gawin. Tapos biglang dumadami yung mga tao na hindi natin gusto. Iba kanya pagka yung hindi mo gustong gawin, either yung dumadami mga tao na hindi mo gusto o talagang hindi mo nagugustuhan yung mga tao sa paligid mo. Ito yung panahon no, na pagka dumadaming komplikasyon sa paligid natin, ito yung panahon na parang lahat gusto mong awayin. Ito yung panahon na parang gusto mong lahat, parang lahat gusto mong sapukin.
Ngunit lalong kailangan natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Pansinin niyo po, kay Apostol Pablo, pansinin niyo maigi kung gaano kahirap yung sitwasyon ni Pablo. Sapagkat ang tanging niyang pinangahawakan sa sandaling ito ay ang patnubay ng banal na Espiritu sa kanya. Basahin niyo po. Sabi dun sa verse 22. Una, sinabi niya ganito, ngayon, pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin. Okay ba yun o hindi? Sabi niya, pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng Espiritu sa akin. Pero sumunod na salita ganito, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. And then sa verse 23, ganito ang sinabi, ang alam ko lang, kahit saang lungsod ako pumunta, pinapalahanan ako ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Sa palagay niyo ba, sinasabi ito ni Pablo kasi gusto niyang umangal? Bilhin mo, pupunta ako doon, hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin. Hindi ko alam kung anong dadatnan ko. Kung meron man naghihintay sa akin, bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Sa palagay niyo, alanganin si Pablo? Alanganin siya doon sa kanyang gagawin? Kasi inutusan siya ng banal na Espiritu. So, palagay niyo, umaangal siya? Wag naman, wag naman. Bilhin niyo, bukod sa hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya, sa kanyang pupuntahan, ang tiyak na naghihintay lang sa kanya doon ay bilangguan at pag-uusig. Isipin natin kung si Pablo, ginamit ni Pablo yung kanyang pagiging mangalakal o yung kanyang pagiging businessman para sa gawain ng Panginoon. At maliwanag naman kung paano niya ibinigay ang kanyang sarili sa Panginoon. Pero hindi ba kawalan yon? Hindi ba kawalan yon? Na siya ipupunta sa isang lugar na wala siyang tiyak kung anong kanyang dadatnan, tapos ang kanyang magiging kahinatnan, bilangguan at pag-uusig. Ano sa palagay niyo? Hindi ba malaking kawalan kay Pablo yon? Di ba malaking kawalan kay Pablo yan? Ngunit ang sabi niya sa verse 24 ganito. Matapos yung sinabi niyang yon, ganitong sinabi niya sa verse 24. Pero hindi mahalaga sa akin kung anuman ang mangyari sa akin, matapos ko lamang ang gawain na binigay sa akin ng Panginoong Hesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Alam niyo tawag ko dito? Ang tawag po dito, pagbibigay ng sarili sa Panginoon sa pinakamataas na uri ng pagsunod. Bakit po? Sapagkat ito talaga yung matatawag na karangalan, pagbibigay ng karangalan sa Panginoon sa mataas na uri ng pagsunod na ituring ang kawalan na isang karangalan. Ituring ang kawalan na isang karangalan. Well, aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Isipin natin ang nangyaring gera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Isa parang ang hirap isipin, kung bakit mahirap intindihin ng mga tao. Kung ito'y gera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia, bakit sa Ukraine lang nangyayari? Bakit sa Ukraine lang nangyayari? I mean, sa loob ng boundary ng Ukraine. Di ba? O bakit hindi magawa ng Ukraine na magpaulan ng rocket papunta dun sa Russia? Bakit hindi pwede? Pero ang Russia, nagagawa niya magpaulan ng rocket papunta ng Ukraine. Anyway, hindi ng issue. Pansinin niyo mga kapatid, bakit maraming bansa ang tumutulong sa Ukraine kahit wala naman sila makukuha? Kung meron man, parang kung businessman ka tapos isusong mo yung sarili mo na hindi mo alam kung ano mangyayari, okay ba yon? Hindi lang yon. Kahit yung mga sundalo mismo, bakit patuloy silang nakikipaglaban, na hindi nila, kung titingnan naman nila, halos napakalaking bansa yung kinakalaban nila. At halos libo-libo na yung namatay sa kanila. Pero patuloy pa rin silang nakikipaglaban at ibinibigay ang kanilang buhay alang-alang sa kanilang bansa. Ano tawag doon? Karangalan na makipaglaban alang-alang sa kapayapaan. Kaya nga para kay Pablo, hindi ang anumang kawalan o kalugihan sa buhay ang mahalaga. Anong mahalaga sa kanya? Ang mahalaga sa kanya ay ang pagsunod sa Panginoon higit sa lahat. Ganon din sa atin. Sa pagbibigay ng sarili sa Panginoon, kailangan umabot tayo sa kalagayan ng pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon ay dadalhin tayo ng patnubay ng Espiritu sa pinakamataas na uri ng pagsunod na ituring ang kawalan na isang karangalan.
Ang tanong, hanggang saan yung kaya nating isaalang-alang para sa Panginoon? Hanggang saan yung kaya nating mawala sa atin para sa Panginoon? Naalala ko tuloy, ano ba yung binibigay natin sa Panginoon? Ano ba yung halaga na binibigay natin sa Panginoon? Minsan nga, tira-tira na lang. Di ba? Tira-tira na lang. O, di ba? Kung ano yung mabunot, yun na lang ibibigay natin. Di ba? Ano yung kaya nating isaalang-alang para sa Panginoon? Well, hindi kataka-taka na ito naging patotoo ni Apostol Pablo sa kanyang buhay. Ang sabi niya sa Pilipos, Kabanatang 3, talatang 7 hanggang 8. Pilipos, Kabanatang 3, talatang 7 hanggang 8. Ang sabi niya, gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang. Ano ba yung naging pakinabang niya sa buhay? Mataas ang kanyang antas na pinag-aralan at marami pang ibang bagay. Siya ay pariseo ng mga pariseo, Hebreo ng mga Hebreo, at kumbaga meron siyang naabot na mataas na antas ng buhay. Pero sabi niya, gayunman, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Higit pa ron, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya, itinis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basula lamang upang makamit si Kristo. Naalala ulit huli, yung isang TV show ng pamagat ay The Dragon. Meron ba kayo napanood na gano'n? The Dragon? Meron actually counterpart na palabas yan. Pero yung lagi ko napapanood, yung The Dragon. Ito'y grupo ng mga investor o yung mga mayayaman. At umarap sa kanilang mga entrepreneurs, bago o kaya ay luma na. Either mga bisa na rin sa negosyo. At iharap sa mga dragons or mga investors yung kanilang product para humingi ng kapital, kapalit ng percentage ng kanilang tubo sa kanilang product. Pero sa palagay nyo, basta-basta lang ba tatanggapin ng dragons yung inaalok ng mga humingi ng kapital sa kanila? Basta-basta lang ba tatanggapin ng mga dragons? Minsan nga, may pinapahiya pa sila. No? Siyempre, magbibigay sila ng pera. Paano kung malugi sila? Ito tanong mga kapatid. Sa palagay niya, walang ganong kaisipan si Pablo. Negosyante. Pupunta siya sa isang lugar na hindi niya alam kung ano ang kanyang dadatnan. Tapos, ang tiyak na sasalubong sa kanya, bilangguan at pag-uusig. Pero again, ano sabi ni Pablo sa verse 24? Pero hindi mahalaga sa akin kung anuman ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain ay binigay sa akin ng Panginoong Hesus na may pangaral ang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang sabi ni Paul Washer, why would we want fame when God promises us glory? Why would we be seeking the wealth of this world if the wealth of heaven is ours? Why would we run for a crown that would perish time when we're called to win a crown that is imperishable? Pag-isipan natin, hindi kaya marahil kung bakit tayo nahirapang magbigay ng ating sarili sa Panginoon ay dahil nahihirapan tayong mawalan. Bakit mahirap isara ang negosyo pag Sunday? Bakit mahirap iwanan ang bahay kung kailangan tayo sumamba sa Panginoon? Bakit maraming bagay na parang ang hirap natin isang tabi, pero alam natin, yun ay para sa Panginoon? Ano yung nahihirapan tayong bakit tayo nahihirapang magbigay ng ating mga sarili sa Panginoon? Baka ang dahilan ay nahihirapan tayong mawalan. Ang magandang tanong, ano yung kawalan na hindi kayang punuan ng Panginoon? Ano yung kawalan sa buhay natin, yung maaring maging kawalan sa buhay natin na hindi kayang punuan ng Panginoon? Kaya naman, sa patnubay din ng Banal na Espiritu, kailangan tayong patuloy na lumugo sa salita ng Diyos. Sapagkat dito natin matutuklasan ang yaman ng ating buhay sa Panginoon. Naalala ko lang yung merong isang mangaral ang nagpakita ng paglalarawan. Ano yung buhay natin sa walang hanggan at ano yung buhay natin dito? Kung meron man tayong buhay at kayamanan dito sa lupa,
Ano ang walang hanggan compare sa pangkasalukuyan? Gaano ang walang hanggan compare sa pangkasalukuyan? Kung halimbawa, ito ang walang hanggan at ito ang pangkasalukuyan, dito nakatuon ang buo nating pag-iisip. Dito nakatuon ang buo nating puso. Pero ito actually, hindi nga ito ang walang hanggan eh. Di ba? Ang walang hanggan ay hindi natin masusukat. So ano yung kawalan sa buhay na hindi kayang punuan ng Panginoon? Kaya nga sa patnubay din ng Banal na Espiritu, kailangang patuloy tayong lumago sa salita ng Diyos sapagkat dito natin matutuklasan kung ano ang yaman ng ating buhay sa Panginoon. At tandaan natin, ang patnubay ng Banal na Espiritu ay kailanman hindi laban sa salita at sa kalooban ng Diyos para sa atin. Ang sabi ni John MacArthur, the more you study the Scripture, the more your mind will be filled with God's principle. And as those principles in your mind begin to control your behavior, you will understand how rich you are, and you will be able to enjoy your Christian life. Kaya nga hindi natin pwedeng ihiwalay ang patnubay ng Espiritu sa paglago natin sa salita ng Diyos. At kaya nga kailangan natin ang patnubay o ang napatubayan tayo ng Banal na Espiritu sa ating buhay dahil kailangan ituwid pa ang ating isipan. Kailangan ituwid pa ang ating isipan ng salita ng Diyos. At bukod doon, sapagkat maraming kawalan ang nagiging mas mataas pa kaysa sa Panginoon. Huwag nating payagan. Ang magandang tanong, ano yung kawalan sa buhay na hindi kayang punuan ng Panginoon? At ang laging tanong na sinasabi sa atin, na tanong mismo ng salita ng Diyos sa atin, meron bang imposible sa Panginoon? Kapag tayo pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, ang pagbibigay ng sarili sa Panginoon ay hindi kawalan, kundi karangalan. Dalawang bagay ang ating natutunan. Natutunan po natin ang katotohanan tungkol sa patnubay ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Ano nito? Basahin po natin. Una, kapag tayo ay pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pabigat, kundi kasiyahan. Ano yung bagay na pabigat sa buhay natin na dapat nating isuko sa Panginoon? Ikalawa, kapag tayo pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, ang pagbibigay ng sarili sa Panginoon ay hindi kawalan, kundi karangalan. Ano yung kawalan sa buhay natin na hindi niya kayang punuan? Ang hamon at panawagan sa atin, kailangan natin ang patnubay ng Espiritu Santo sa buhay natin. Sa kanong ating pinagdadaanan, sa kanong ating gagawing desisyon, sa anumang kilos at galaw ng buhay natin, kailangan natin ang patnubay ng Espiritu Santo. Manalangin po tayo. Panginoon, sa sandaling ito, kami po'y lumalapit sa inyo. At maging ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan ay gusto mong maranasan namin maging sa sandaling ito. Marami sa mga desisyon namin ay pumapalpak. Marami sa mga reaksyon namin ay nagdudulot lalo ng kasamaan sa amin. Dahil kulang kami sa patnubay ng Espiritu Santo. Higit sa lahat, hindi lumalago ang aming kalagayan, ang aming pananampalataya. Sapagkat malayo kami sa iyong salita. Kaya naman ang patnubay ng iyong Espiritu at ang paglago namin sa iyong salita ay hindi maaaring paghiwalayin sapagkat dito namin matutuklasan ang yaman ng aming buhay sa iyo. At doon namin makikita kung gaano kasaya ang mamuhay at maglingkod sa inyo. Panginoon, sa sandaling ito pinagkakatiwala po ang bawat isa sa anumang mga desisyon, sa anumang movement na kailangan namin gawin, sa anumang desisyon na dapat gagawin namin. Subalit sa lahat, bago ang lahat, pagininig po namin ang patnubay ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay nasa aming kalagitnaan.
At handa mong gawin na punuan kami ng iyong kapuspusan sa umagang ito. Kaya sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, hiniling ko, buksan namin ang aming mga sarili at hayaan namin ang pagbubuhos ng Banal na Espiritu ay mapasa amin maging sandaling ito. Maraming salamat, Panginoon. At binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Calling all brothers and sisters in Christ to attend our worship service, whether online or face-to-face. Let us take this time to worship, study of God's Word, strengthen our faith, evangelize our community, and pray for our personal concerns. We look forward to seeing you. Inyong napanood ang The Covenant Word of God, ang preaching telecast ng Bread from Heaven Christian Fellowship's Media Outreach Program. Tayo'y pinagpala na ang ating simbahan ay patuloy na nagiging testimonya ng katapatan ng Diyos. Sa tamang panahon, dalangin natin na patnubayan nawa tayo ng Panginoon upang masimulan ang konstruksyon ng ating bagong church sanctuary. Kung nais ninyong tumulong at makilahok sa mga advocacies at activities ng church online at on-site, bisitahin lamang ang aming website para sa mga detalye. Inaanyayahan rin namin kayong mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works. Once again. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty works, blessed be the Lord God Almighty.
The glory belongs to you, Father. Glory, glory, glory to the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto Him we lift our voice in praise. The Lamb upon the throne. You are worthy to be praised. Worthy, worthy, worthy is the Lamb. Worthy, worthy, worthy is the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto Him we lift our voice in praise. The Lamb upon the throne. Holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy is the Lamb. Holy, holy, holy is the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto Him we lift our hands in praise. The Lamb upon the throne, for He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto Him we lift our hands in praise. The Lamb upon the throne, and unto Him we lift our hands in praise. The Lamb upon the throne, and unto Him we lift our hands in praise. The Lamb upon the throne. Hallelujah, Father. Let's give Him a round of applause. Father, all glory, honor, and praise belongs to you. You are glorious.
This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. One more time. This is the day. Celebrate with Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. He goes before me. He goes before me. He walks beside me. He walks beside me. He lives within me. He is the lover of my soul. He's my friend. He's my defender. He's my provider. He's my provider. His overflowing mercies are brand new every day. Celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. He goes before me. He goes before me. He goes before me. He walks beside me. He walks beside me. He lives within me. He is the lover of my soul. He's my defender. He's my defender. He's my provider. He's my provider. His overflowing mercies are brand new every day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. Hallelujah, hallelujah. We continue to give you praise, oh God. Praise the Lord.